Good morning mga kamaster. Ang nakikita nyo ay isang Frigidaire. Ito ay isang no frost na Frigidaire refrigerator. So ang naging problema nito mga kamaster, nag-yellow yung kanyang freezer, yung likod ng freezer. Ang no frost dapat walang yellow sa kanyang freezer. Only the item ang dapat tumigas. At eto nga mga kabaster, ang reklamo dito sa kanyang fridge banda, ang nangyayari ay walang lamig. At wala nga talagang lamig, master. Tiningnan ko talaga to, kinapa ko yung mga item, wala akong makitang hindi ko maramdaman ang lamig. At kung kailangan yung kanyang model mga kamaster, nandito lang yan ayan yung kanyang model So ito ay isang Frigidaire na mula pa sa Mexico. Yan ang nakalagay dito sa kanyang sticker. 220 na tong ref na to master. Ayan. So sarado natin at tingnan naman natin yung kanyang likod. At ito yung kanyang likod mga kamaster. Chinek ko na rin yung kanyang kinapakapa ko yan para malamdaman ko kung lumalamig ba talaga. Okay naman yung kanyang operation ng compressor at yung cycle ng ating freon. So walang leak. So ito naman yung kanyang filter ng tubig para kapag ginamit yung water dispenser nito, dadaan muna dyan sa filter na yan bago dumating sa ating mga baso. So yan ang gamit ng filter na yan. Diba? At since manual ito mga kamaster, nandito yung dalawang thermostat ng freezer at ng kanyang fridge. Yan. So magkatabi lang naman yan dyan. So inangat ko na lang ng konti yan. Okay. So after natin doon, ito. Kailangan na kasing buksan to master. Mamajigin natin yan. Matatanggal na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun Ayan, tinanggal ko na yan kanina pa mga kamaster. So, ito yung kanyang thermodish mga kamaster. At ito naman kanyang heater. I-check din natin to. Hindi ko makita kung nasa ng timer na ito mga kamaster. Pero pumasok naman siya dun. Ay. Mahirap tong ref na to. Tingnan nyo. Ayan yung pinaka-heater na itong ating ref. Ayan. So, check natin to. Tsaka yung kanyang timer. Wala siyang timer So, parang nangyayari dito. Sino? No? Wala na siyang wire doon. So, sa likod na lang. So, eto yung kanyang pinaka-control master. So, wala siyang timer. Ito yung control niya. Board na siya. Ayan, buksan natin Ayan, tinanggal ko. Galing siya dyan So, napakalihim ng ref na to. So, dito nila nilagay yung control para hindi makita basta-basta. At dapat sila ang pumunta. Pero mas magaling ako mag-search. So, ito yung kanyang board mga kamaster. Itong kanyang control board. So, malinis na malinis Wala siyang sunog. Ibig sabihin, okay ito master. I-check din natin yung fuse niya master para sigurado tayong okay yung ating control board. Alright. So, magaling sila. Ito yung pinaka-timer ng ating ref. Ito yung bar-restore. Ang alam ko, bar-restore yung ganyan, mga kamaster. Yan, bar-restore yan. Pag-shorted yan. Fuse to. Makikita natin. Yan. Teka lang. Pero kung makikita nyo, ito is isang fuse pala. Ayan fuse. Buo naman siya. Mahirap lang kasi mag-isa lang ako mga kamaster. Yun gumagalaw siya Hindi ko lang may tusok na maayos. Ayan nga. Di ba? So buo. Wala tayong magiging problema dito mga kamaster kasi lahat intact naman ang mga piyesa ng ating control board ng ating ref na Frigidaire. Frigidaire. Ayun. So, ibalik natin at ang kanyang thermodish ang ating pakialaman. So, ayan, binuksan na natin at pinahanginan ko muna at daming yelo mga kamaster.
Oh, kita nyo yan. Oh, di ba? So, ito ay may time, may oras na pag tumakbo. At kapag na-reach na niya yung 8 hours, kusa na lang ito nagdi-defrost. Alright. So, ibalik na natin. So, ilagay din natin siya sa kanyang pwesto. Ayan, i-screw natin yan dyan. Oh. Ayan. Mapapansin nyo mga master, yung ating ginamit ay special tools. Ayan o. Socket wrench. Ayan. So, pinagdugtong-dugtong ko na lang kasi number 6 ang kailangan niya. Oh, tandaan nyo. Kapag nag-service kayo ng refrigerator na Frigidaire, oh, number 6 yung kanyang tornilyuhan. Ha? Remember that. At panghuli na to mga kamaster na nilalagay ko na tornilyo. So kailangan ibalik nyo lang yung mga dati para naman ma-satisfied ang inyong customer. Oh, di ba? Ayos na. So isunod natin yun. Ayun o. Ganyang thermodis. Oh. Mukhang palyado yung nilagay nilang thermodis mga kamaster. Kaya ayaw nitong mag-defrost. Oh. Alright. So hanapin ko lang yung ating bagong thermodis. Meron tayo niyan master. Palitan lang natin yon. Na mga kamaster na lusaw na after how many hours. Oh, so gagawin natin na check natin tong heater kung working pa. Oh, pindot lang yan and then hugot there you go. Yan, so kuhanan natin ang check natin. Okay, so check natin. Opsyon siya mga kamaster at buo naman yung kanyang heater. Oh, yan o. So ito yung heater. Yan, pababa. At yan yun. So buo naman ang kanyang heater mga kamaster. At yung kanyang thermodis naman na hindi kasi natitesto. Kailangan talagang bago ang ilagay natin dyan para mag-work ito. Okay, so hintayin muna natin ang pyesa. Binalik ko na yung ating heater mga kamaster. Oh, ayan. At ito naman yung ating thermodis. So papalitan natin yun kasi hindi na siya nagpa-function. Oh, yan. Yan yung ating thermodis mga kamaster. Papalitan natin yan. Oh, kita nyo naman. Ayan, oh. So kitang-kita siya. So, tanggalin din natin yung mga cable na yan. Okay. So, since walang timer to, so dito tayo magpo-focus dito sa kanyang thermodis. Ayan. So, antayin natin yung thermodis. So, ito yung thermodis ng ating refrigerator mga kamaster. Pagka tine-check natin to, hindi talaga natin makukuhanan to unless na lang kung may fully frozen yung ating thermodis. Makukuha natin kung kung okay ba o nagsiswitch ba o hindi. So, kailangan for short na bukahan ng free union or ilagay sa freezer para mag-on itong thermodis na to. So, inaantay na lang natin ang ating kamaster na nagdala ng pyesa. Diyan lalabas yan eh. Kaya parating na yan. Oh, eto na siya. At ito na yung ating pyesa mga kamaster. At ito nga mga kamaster, naikabit na natin yung ating thermodis. So, ilalagay na lang natin siya. At matetesting na to ha. Oh, yan. So, ito na siya mga kamaster. Okay, so naikabit na natin mga kamaster. Ayan. Oh, sinilagay natin sa pinakabungad para talagang kapag mag-on kasi yan, kailangan naka-frozen yan. Ang mga thermodis kasi kailangan frozen na frozen para mag-turn on. Yan, para mag-defrost yung ating ref. Kapag nag-turn on kasi yung thermodis na yan mga kamaster, ang mangyayari dyan,
mag-on naman itong ating heater. So yan ang trabaho ng thermodis, parang switch. Kapag nag-yelo na, kapag puno na yung ating evaporator ng yelo, ang gagawin ng ating thermodis ay mag-on at i-on naman ito ang heater. Sa ref na ito, ang nag-ooperate niyan, ang nagsiswitching naman doon sa kanyang control board. Wala siyang thermos, ano ba tawag doon? Wala siyang defrost timer. Ang ginamit dito ay isang control board. At tapos na tayo mga kamaster. So tetestingin na lang to ng overnight. Okay. So thermodis ang naging salarin. At sana'y may natutunan kayo ulit sa video na to. At kung nakarating na kayo sa puntong ito, huwag po nating kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. At paki-comment na rin down below para alam ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.